Good morning. Hindi kita marinig. Naririnig kita. Tanong mo ako, naririnig ka nila. Baka ako lang. Narinig po ba ako? Sa mga kapatiran natin? Parang mahina. Ay, Meron kang volume pero mahina. ayan po. Hindi ko lang Mahina pa rin. Baka dito lang sa akin. Baka naman sa akin ba malakas. Okay po. Mahina din po, Pastor. Oo, kaya hindi ko alam na ako na eh. Sige po. So, Hindi kita masyado marinig. Pero ako naririnig niyo ako. Yes po, sobrang lakas po. Oh, very good, very good. Na-share ko ba yung screen? Opo, pero maliit. Maliit. Paano ko magagawin? Dapat full screen. Full screen. Asan ba yung full screen dito? Present daw po sa baba. Present sa baba. Present. Nasaan ang present? Katabi daw po ng plus minus. Sa right corner sa baba. Right corner. Right corner. Yung parang kalis. Yan. Para. Yan. Ay, bongga. Okay na? Nag-pray na ba tayo, Deacon? Hindi ko kasi marinig kita kasi tamarinig eh. yes po. Nag-pray na tayo? Yes po. Hello? Yes po, Pastor. Nag-pray na? Yes po. Okay. Okay, good morning and welcome to our Sunday school. Actually, today is Pastor Gary's slot, kaya lang meron silang joint fellowship sa ngayon? Joint fellowship sa GCF Parañaque. So, kuhain ko muna yung slot niya. Okay, so in the area of mission, it is very important to understand that your family is your responsibility when it comes to mission. And we study this in the light of Joshua chapter 24, no? When Joshua declared this as his parental and leadership responsibility. Sabi ni Joshua, natatandaan niyo to, this is a very familiar verse, no? That as for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. So, we have to see this in the light of parental responsibility. Kasi pag family ang pinag-uusapan, no, sa napakahalaga na maintindihan at maging paalala to sa mga parents. So, mga kapatid, especially parents, I would like you to concentrate in our lesson this morning because first and foremost, the message is for you, for us, I mean, as parents. And to the future parents, kung ikaw naman ay nagpaplano na magsimula ng pamilya, pag-aralan mong mabuti to, you have to consider this lesson dahil
May napakalaki ng responsibilidad ng isang magulang if you are a Christian. Now, this is the background of the text. Una, kinakailangan natin makita yung responsibility. Okay? Kinakailangan natin makita yung responsibility. So this is I'm going to give you some background of parental spiritual responsibilities based on this passage na pag-aaralan natin. Number 1, we call this one dun sa Joshua chapter 24. Sa declaration ni Joshua, kinakailangan makita natin that it is intentional spiritual leadership. Ano ba yung idea kapag tinatawag natin tong intentional? Meron ba kayong idea bakit ito tinatawag na intentional? Anybody? Doon ka lang nakafocus. Hello? Nandiyan ba kayo? Yes po. Hello? Hello. Am I talking to myself? Oh, I'm here. Okay. So, I would like you to understand first para makita ninyo yung background ng pinag-aaralan natin. Itong serious declaration ni Joshua ay una, pinapakita rito yung intentional spiritual leadership. Now, maganda ritong prinsipyo ni Joshua na tinuturo nitong Joshua chapter 24 is that hindi niya hinahayaan sa ibang tao yung spiritual direction ng kanyang family. No? At pinapakita rito that Joshua explains that the parent must take proactive steps to guide their family in serving God. Kaya ito ay isang intentional. Okay. Now, okay, naririnig niyo pa ba yung aso? Ang ingay ng aso rito, nag-aaway. Naghang yung aking screen. Okay, next intentional, this is also a personal example. Now, remember that parents are spiritual leaders of the household, responsible for directing their children toward a relationship with the Lord. Wait, pause lang ako. Ang ingay ng aso eh. Baka hindi tayo magkarinigan. Shed, pakisaway naman yung aso. Hindi kami magkarinigan dito sa ano. Kanina pa kita tinatawag, Shed. Hindi mo ba ako naririnig? Anyway, talaga tong yawa o pagkalinggo masyadong active. Okay, again, I would like to repeat. This lesson ay pinapakita rito or this lesson highlights that parents are spiritual leaders of the household, responsible for directing their children toward a relationship with the Lord. Kaya napakahalaga ng role ng magulang, ng Christian parents pagdating sa bahay. Tayo mag-move ng aking template. Now, pangalawa, this is your personal example. Sabi ni Joshua dyan, ask for me. Are you following? Are you following?
Hello? Yes po, Pastor. Okay. Now, second is, the background of this text is, it is about personal example. Si Joshua muna, no? He declares his own commitment. Sabi niya, as for me. Bago niya pa man minention yung kanyang household, no? Kaya, I believe this lesson suggests that parents must first personally serve the Lord and model godliness. Kaya parents, this is your first responsibility. Kinakailangan nakikita ng bahay, ng tahanan, ng ating mga anak that you are intentionally serving the Lord. Okay? Kinakailangan magsimula sa magulang. And also, the background of this text speaks also of family ministry focus. Family ministry focus. Sabi ni Joshua, my house. No? And he explains that the family itself is a priority in his ministry. Kaya a parent's ministry begins at home. Okay? Ini-establish yung ministry, una, hindi sa simbahan, sa tahanan. Yung magulang, na ibinigay yung kanyang sarili sa Panginoon. By the way, I believe lahat kayo baptized na, no? Amen. Meron ba tayo rito ang hindi pa baptized na kasama? Hindi ko makita kung sino yung mga participants eh. Meron ba tayong kasama rito na hindi pa baptized? Meron ba? Wala naman. MW Lorenzo, are you baptized already? Good morning po, Pastor. Yes po. Very good. Very good. Now, before your baptism, natatandaan niyo meron kayong baptismal class. Naalala niyo ba? Hello? Are you following? Naalala niyo pa, bago kayo binaptize, meron kayong baptismal class? Hello? Nagkakarinigan ba tayo? Yes po, Pastor. Okay, so please, kapag may tanong ako, sagot kayo kasi hindi ko alam kung naririnig niyo ako eh. Now, before your baptism, meron kayong baptismal class at in-explain sa inyo ang ibig sabihin ng baptism. Tama? Tama ba ako? Yes po. Okay, so in-explain sa inyo kung ano ibig sabihin ng baptism. Tapos pumayag kayo, nagkasundo kayo, ikaw, na nagpabautismo at saka yung simbahan, na magpapabautismo kayo dahil naiintindihan mo. Okay? So, ang unang pinaintindi sa inyo sa baptismal class is that you will follow Christ. This is the day that you are committing to God that you will follow the Lord Jesus Christ. Okay, parents? Now, kung ikaw ay isang Christian parents, this is your first responsibility. You are telling to the public doon sa harapan ng Panginoon that you will follow the Lord Jesus Christ, taking the commitment na sisimulan ko sa pamilya ko. Okay, so naintindihan mga Christian parents? Kung ikaw ay nagpabautismo ng binata at dalaga pa, yung immediate family mo naman, yung first responsibility mo. Naalala nyo nung nakilala ni Andres ang Panginoong Jesucristo? Saint Andrew, natatandaan niyo Saint Andrew? Hindi Saint Andrew Bigno San Andres, kung nakilala niyo San Andres, ano yung unang ginawa ni Andrew? Dahil binata pa siya, hinanap niya yung kanyang kapatid. Sino yung kapatid ni Andres? Si Pedro. So, nagpapakita na the moment you are, actually, hindi pa nga siya binabautismo andun eh. Pero nung na-resolve, nakita niya na yung faith, yung gift of faith from the Lord.
Make sure na malalaman ng kanyang kapatid yung ng kanyang pamilya, yung kanyang profession of faith. So, that is parents' personal responsibility in modeling godliness. Now, children and other family members are likely to follow what they see live out in the parents' life. Kaya, malaki ang responsibilidad ng mga magulang. At yan yung mga makikita ninyo sa screen, yung mga verses kung saan natin to kinuha. Now, let's move. Let's move. At ayaw gumalaw ng aking screen. Nabala tayo sa screen na to. Now, makikita niyo yung dalawang text dyan. Well, hindi ko na i-discuss kasi mamaya dadaanan ko naman yan. Gagamitin ko naman yung mamaya. Now, in short or in summary, itong mga verses na to ay nagtuturo ng responsibilidad ng mga magulang sa kanilang tahanan. Sisimula sa tahanan. And Joshua's leadership of his family's spiritual matters shows the serious responsibility parents have to disciple and guide their families towards serving the Lord. Kaya mga nanay, kung nakikinig kayo ngayon, mga tatay, kung nakikinig kayo ngayon, ang aking panalangin ay maging matatag inyong mga tahanan dahil matibay ang inyong leadership. Okay, now in our case study, we're going to look at the first area of parents' responsibility. Okay, first is what we call the covenant responsibility. Di ko na ayaw gumalaw ng aking screen. Nagre-request ka ba ng remote control? Bakit? Ako na po mag-ano, Pastor. Hindi kita marinig, Brad? Rinig po ako. Siya na daw po magko-control pass. Okay, na-approve ko na. Sige, go. First of the 5. Pakibalik mo, kapatid. Yan. First of the 5 key areas of responsibility is your covenant responsibility. Covenant. Alam ko lahat kayo familiar with the word covenant, ano? Now, kaya lang itong covenant na to ay tinatawag natin na divine covenant. Bakit ito naging divine covenant? Kasi itong usapang ito ay nabuo sa harapan ng Panginoon. And this covenant was initiated by God. Hindi to isang formula na sinimulan ng tao o binuo lang ng tao. Itong covenant na to ay nagsimula sa Panginoon. Are you following? Nandiyan pa ba kayo? Yes po. Yeah, this is a very serious covenant. So parents, this is the first area of your responsibility, your covenant responsibility. Merong kang deal. Ang Panginoon at ang mga magulang ng mga tahanan, meron kayong matibay na usapan o pagkakasunduan. Okay? Now, sabi ng Panginoon in Genesis 17:7, nandiyan na kayo? Nakikita niyo sa screen? Yes Okay, po. Brother Ira, pakibasa mo nga. Genesis 17:7, kung nakikita mo sa screen. Balik mo. Genesis 17:7. Wala kang volume, kapatid eh. Rinig niyo po ba? Okay na lang. And I will establish my covenant between me and you and your offspring after you throughout generations for an everlasting covenant to be God to you and to your offspring after you. Wow, ang ganda, no? Una itong sinabi kay Abraham. Okay? This is what we call Abrahamic covenant. Bahagi ito ng Abrahamic covenant.
But I would like you to notice that the verse, mamaya maintindihan niyo to. Gusto ko lang i-present mo na sa inyo yung covenant between me, sabi ng Panginoon, sa pagitan ko at sa iyo. Now, bakit to magiging effective sa atin kung para kay Abraham lang to? Okay, notice the term na ginamit niya ni Abraham. Between me and your offspring after you. Okay, by virtue of the Lord Jesus Christ redemption, no, we became offspring of Abraham. So naiintindihan natin? Kaya mga parents, baka at the back of your mind, sinasabi, hindi naman sa amin yung covenant eh. Abraham yan eh. But we like you to understand this. Merong isang bagong idea na binigyan, between me and you, then there is another and your offspring after you. And throughout their generations, for an everlasting covenant. So this is an everlasting covenant. Hindi matatapos sa henerasyon ni Abraham. No, hanggat si Yahweh ay Panginoon, magpapatuloy itong covenant na to. So this is your responsibility that pass through all the parents in all generations. Ano sabi ng Panginoon? Ano yung pangako ng Panginoon? I will be your God. And to your offspring after you. Yeah, ang ganda ng pangako, no? Isipin nyo, hindi mo pa alam na magiging anak ka ng Diyos. Meron ng covenant ng Panginoon. No, sa iyo bilang magulang, ng tahanan. Tandaan niyo, kinakausap dito, contextually, ang kausap dito ng Panginoon ay yung leader. Kaya ang implication dito, this is for the leader. The covenant begins with the leader. And since you're the leader of your family, the house parents, this is your covenant. This become your covenant responsibility with God. So, naintindihan? Okay, go to Acts chapter 2, verse 39. So, tingnan natin, no? Genesis, bakit napunta sa Acts? Kasi nga, nagpatuloy ito, kapatid, eh. Go to book of Acts, please. Acts 2:39. Somebody read the verse. Deacon, sino ba yung kasama mo dyan sa simbahan? Pwedeng magbasa ng Acts 2:39. Marunong ba magbasa yan? Baka di marunong magbasa yan, ha? Hindi, joke lang. Go! Di talaga marinig. Wait lang po. Somebody na meron sa screen, ikaw na lang magbasa. May medyo mahina ang volume doon sa church. Sino pa ba yung nasa screen dyan? Para meron lang participation. Ako na lang po. Very good, very good. Pakibasa, bilis. Genesis 17:7, and I will Acts establish my 2:39. covenant. Acts 2:39, ate. Acts 2:39. Please take note, ha? Mag-take note kayo kasi napakahalaga nito. Acts 2:39. O kapatid, baka bumalik na yung Panginoon, di mo pa nababasa yan. Ito na po. Acts 2:39, for the promise is for you and for your children and for all who are far off, everyone whom the Lord our God calls to himself. Okay, nakita niya? For all whom the Lord God calls to himself. Speaking of the elect people of God, yung mga tinawag sa kaligtasan ng Panginoon. Kaya yung pinag-uusapan ditong pangako, hindi lamang napapaloob para sa mga Hudyo. Ang tinuturo dito. Yung promise is for you and for your children and for all who are far off. Para sa kanila, sa kanilang mga anak, speaking of the Jews, okay? And ang maganda nito, meron pa sinama tayo for all who are far off, speaking of the Gentiles. So everyone, napaka-specific dito. Lahat ba ng Gentiles? Hindi. In-extend sa Gentiles, pero hindi pa para sa lahat ng Gentiles. This is for the Gentiles who are called to salvation, who are called to himself. Okay? So, naintindihan?
Kaya yung passage na to, kino-confirm dito that the new covenant in Christ still follow his generational pattern. Okay? With God extending his promises to the children of all who believe, of all the believers, the elect children of God. Sila na mga nanampalataya. Kaya ikaw, kung magpapamilya ka na, pag-aralan mong mabuti to kapatid, I suggest pag-aralan mo itong kapatid para part ng iyong preparation, you have a covenant responsibility with God. Mag-aanak ka, paano mo iingatan ng anak mo, ay itinuro na ng Panginoon. Okay? So let's move. Kapatid, move tayo. Okay. Now, this is the key principle. This is the key principle na makikita natin dito. Okay? Key principle. Now, God is faithful to his covenant to all generation. Okay? Kaya maganda tong nature ng Panginoon to, yung faithfulness ng Panginoon. At hindi to magbabago kasi nga hindi nagbabago yung Panginoon. Kaya yung usapin na to, yung covenant na to, ay magpapatuloy hanggang sa kahuli-hulihang henerasyon. Kaya mga magulang, alam mo na ikaw ay napapailalim sa isang covenant responsibility. So every time na napapabayaan mo ang iyong pamilya sa kanilang spiritual na buhay, magbalik tanaw ka kapatid dahil ikaw ay nagkakasala sa Panginoon. Nagkakasala ka sa sense na ikaw ay under oath sa Panginoon. You're under oath that you will going to prioritize spiritual matters inside your home. Kaya mga kapatid, kapag may problema sa pamilya, kayong mag-asawa ang unang mga siserdote ng inyong tahanan. Particularly yung ama, ang siserdote. Pero in the absence of the father, there is the mother. Okay? Kaya kung gusto natin mag-build ng spiritual home, well, first, sabi ng Bible, pinag-aralan natin first, nanay, tatay, you must be a spiritual parents. Must be a spiritual parents. Okay, so, now, ini-establish ng Panginoon sa prinsipyong ito at mini-maintain niya yung covenant relationship with the believer, with the parents who are believers and to their children. Now, yung pangako ng Panginoon are not just for individuals but extend to their descendants. Ano ibig sabihin nito, kapatid? So, mula sa pagiging nanay, magiging lola ka pa. At habang nabubuhay ka, dalawa na kayo ng anak mo na magulang na rin ngayon na magpapatuloy ng covenant na to sa inyong pamilya. Kasi responsibilidad ng magulang ay hanggang kamatayan. Kaya kayo mga bata, kung may mga asawa na kayo, hindi ibig sabihin hindi na kayo makikinig sa magulang ninyo. Hindi ibig sabihin wala nang authority yung boses ng magulang. Kaya yung mga kabataan ngayon, ano ang kanilang nagiging solusyon pagka gusto nang umalis sa bahay, makapag-asawa na nga para makaiwas na ako sa kapangyarihan ng mga magulang kong ito. Well, sorry to tell you, pero under the covenant of God, hanggat nabubuhay ang magulang mo, patuloy ang kapangyarihan nila sa buhay ninyo. Sa ayaw mo sa gusto. Okay? Pero ang maganda rito, ang positive dito, dalawa na kayo ngayon na nagpapairal ng banal na usaping ito na nabuo sa harapan ng Diyos. Ikaw
Yung anak mo na magulang na ngayon, na magsusumikap para maging spiritual yung pamilya. At ang pangako ng Panginoon, magiging tapat ako sa usapin natin. Hindi magpapabaya ang Panginoon. Sabi niya, magiging tapat ako. Magiging consistent siya. Walang mababago sa lahat ng gagawin niya. Simula sa pasimula hanggang sa panahon mo. Now, i-highlight natin ngayon yung, ano ba yung covered ng principle na to? Sabi ng God is faithful to His covenant to all generations. Now, ano ba yung covered ng principle na to? Number 1, the continuity. Ayan, naipaliwanag ko na ng konti, no? Magpapatuloy itong prinsipyong ito, ang katapatan ng Panginoon sa inyong pamilya. Now, pakibasa nga, sino ba yung nandyan? Pakibasa nga, the continuity. Anybody please. At pakibilisan na lang dahil naubos na yung oras natin. Late tayo nagsimula. Ganyan ba kayo magsimula? 20 minutes late. To Abraham Ah, is not just for him, but for his offspring, signifying that God's covenant spans generations. wow, nakita nyo, no? Continuity. Yung pangako kay Abraham, di lang para sa kanya, kundi para sa kanya magiging mga lahi. Nagpapakita rito na yung usapin na binuo ng Panginoon between him and Abraham ay magpapatuloy hanggang sa dulo ng henerasyon. At yun din ang sinabi sa Acts chapter 2:39. For the promise is for you and for your children, for all who are far off, everyone whom the Lord our God call to Himself. Okay. Pakibasa yung John 6:37. Somebody read John 6:37, please. Gusto ko lang expound tong calls to Himself. Anybody, please read John 6:37 and then also verse 44. And speak of your salvation. John 6:27. Wala na bang ilalakas yung microphone nyo dyan sa church? Sorry, hindi talaga kayo marinig. John 6. Yan. Lumakas na ng konti. John 6:27. But we know where this man comes from, and when the Christ appears, no one will know where he comes from. Then 44, go to verse 44. For some of them wanted to arrest him, but no one laid hands on him. Okay, nakita ninyo, no? Nakita nyo kung saan nag-initiate yung salvation mo? Sino nagsimula ng, yung emphasis ng God calls to Himself. Okay? There's already a predestined people para sa Kanya. There are already elect people para sa Kanya. Bakit? Siya kasi ang nag-initiate niya kung sino yung magiging tagapagmana ng Kanyang covenant. Siya ang nag-bless kay Abraham. Siya rin ang pumili kung sino ang para sa Kanya. Okay? Okay. Let us make it clear. Again, review lang natin. Alam na ninyo to, pero siguro sa tagal ng panahon, nakalimutan na ninyo. Okay, verse 37 says, John 6:37, all that the Father gives me. Sino nagsasalita dyan, by the way? Hello? Jesus Christ po. Sino nagsasalita dyan sa John chapter 6? Jesus Christ. Jesus Christ. Ito ang sinasabi ni Jesus Christ. Sabi ni Jesus Christ, all that the Father gives me will come to me. And whoever comes to me, I will never cast out. Wow. So lahat ng ibibigay ng Ama sa Kanya ay ilalapit sa Kanya. Verse 44. Go to verse 44. No one can come to me unless the Father who sent me draws him. And I will raise him on the last days. So alam niyo na. So who are these people God calls to Himself?
Lahat ng, this is in the context of, ng Gentiles. Okay? Lahat ng ilalapit ng Panginoong Diyos Ama kay Jesucristo. Sabi ng Panginoon, ililigtas ko sila at muli silang mabubuhay sa huling panahon. Nag-initiate ang paligtasan sa Diyos Ama. Inihatid ng Diyos Ama sa Diyos Anak para iligtas niya. At ikaw na ngayon na tinawag ng Panginoon para sa kanyang sarili, ang magpapatuloy ng covenant na ito. Okay? So do you understand? Whom the Lord our God calls to Himself. Okay, let's go. Continuity. Then let's look at now the covenant. Let's go, the commitment. Now, what is the commitment here? The commitment in the sight of God, sabi niya, I will be your God. In the covenant, God promises to be the God of Abraham and his descendants. Okay? Again, ulitin ko, baka sabi niyo, Old Testament yan, Pastor, para sa mga Hudyo lang yan eh. No. By virtue of Jesus Christ's redemptive act, okay, by offering of Himself once and for all, you become descendants of Abraham. We become all seeds of Abraham. Tandaan niyo, ha? Kaya lipi ba tayo ni Abraham? Yes. Yan yung kapangyarihan ng pagkatubos ni Jesucristo sa atin lahat sa pamamagitan ng pagpili ng Ama sa atin. Okay? Now go to Exodus 6:7. Read Exodus chapter 6 verse 7, please. Exodus 6:7. Now follow me with your eyes. I will take you to be my people, and I will be your God. And you shall know that I am the Lord your God. No, repeated, This is repeated theme. Maraming beses itong inulit hanggang sa New Testament. Okay? Throughout the scripture, inuulit to ng Panginoon para ipakita lang sa atin yung God's ongoing covenant commitment to His people. Ayan, sarap maging anak ng Diyos, kaya mga magulang, sa inyo mga tahanan, parents, leading your home, remember that you are under covenant with God. That you will introduce God to Him as their God. Okay? And that God will become the center of your home. Okay? Pangatlo, let's go, let's move. That the covenant is parental responsibility. Okay? Mga kapatid, ganito kasi, simple illustration. Mga magulang, ganito kasi minsan na nangyayari sa bahay. Itutulak natin yung ating mga anak papunta simbahan. Okay, magpaka-active kayo sa church. Magpaka-ayos kayo, pumunta kayo ng simbahan. Tapos ikaw, wala ka namang responsibilidad na inaako sa simbahan. Hindi mo nga alam kung ano yung gift mo. Inuutos mo lang lahat sa anak mo. Punta kayo doon. Tapos pag-uwi, medyo uuto-utuin natin. Kumusta anak? Ayos ba? Na-bless ka ba, anak? Na-bless ka? Paano mabe-bless yun sa itsura mo? Yung espiritu niya hindi makakonect sa espiritu mo. Yung espiritu mo nasa kalibutan o nasa kamunduhan. Yung espiritu ng bata galing simbahan, nag-aapoy, galing camp, dadating sa bahay, espiritu ng makamundo, unti-unting nawawala. O kaya kita mo yung mga pinadala niyo sa camp, nagsayang lang kayo ng pera, di ba? Ilang buwan pa lang, nakita niya, asan na yung spiritualidad ng bata? Wala na. Bakit? Kasi walang follow-up dun sa bahay. Walang motivation sa bahay. Walang spiritual standard na naging matibay sa bahay. Nagsayang lang kayo ng pera. Imbis na natulungan niyo yung mga bata na tumaas yung spiritualidad dahil maliban sa tinuturo mo, ay may magtuturo sa kanilang iba to enhance their spirituality, to enhance their knowledge about God, that cause them to grow.
Hindi, madideplete. Why? Kasi yung impluensya, mas maraming oras sa bahay. Nakakalimutan kasi natin na yung responsibilidad sa magulang, hindi sa anak. No, kapag naging magulang na yung anak mo, tsaka sila papasok dun sa covenant responsibility. Kaya habang wala pa sila mga pamilya, nasa balikat ninyo lahat yan. Because the responsibility under this covenant is to parents to raise their children in the knowledge of this covenant, teaching them about God, His promises, His law, His grace. Pagdating sa Old Testament, ituturo ninyo ano ba yung covenant ng Panginoon? Ano ba yung mga promises ng Panginoon? Ano ba yung law ng Panginoon? Then pagdating sa New Testament, ano ba yung grace? Ano ba yung grace? Sana alam ng mga anak natin kung ano yung pinanghahawakan ng pamilya na pangako ng Diyos. Na kahit na ilang Christian pa dumating sa buhay natin, anak, ito ang pangako ng Diyos. Yung law ng Panginoon, anak, kahit na anong mangyari, hindi tayo pwedeng sumuway sa batas ng Diyos. Yung grace ng Panginoon, napapaliwanag ba natin sa Bible? What is all about this grace? That we are all under the grace of God? You see? That is your responsibility, parents. Kaya lang, hindi naman natin ini-enhance yung sarili natin. Nakokontento na lang tayo sa linggo, magsisimba, pag uwi ng bahay, wala nang basa-basa ng Bible. Wala nang discipleship, wala nang Bible study sa loob ng bahay. Doon sa mga magiging magulang balang araw na mga nagtatrabaho na ngayon, kapatid, pag hindi mo sinimulan ngayon yan, I don't think na magiging mabuti kang magulang sa iyong mga anak. Kaya kinakailangan yung magulang, ipinapakita na sa anak kung ano yung susunod niyang buhay. Kaya yung preparation, nagsisimula na rin doon sa anak. Pero ang punto ng ating pinag-aaralan, mga magulang, responsibilidad mo pa yung covenant. Okay? Dahil yan ang sinabi ng Deuteronomy chapter 6. Basahin ko sa inyo, Deuteronomy chapter 6. And these words that I commanded you today shall be on your heart, that you shall teach them diligently. Grabe, no? Hindi mo lang ito ituturo, but you will teach this diligently to your children, and shall talk of them when you sit in your house, and when you walk by the way, and when you lie down, and when you rise. Intentionally. Diligently and intentionally. Kaya parents, kinakailangan paalalahanan tayo nito. Baka kasi kung minsan, ito alam mo yung danger, bato-bato sa langit, tamaan, huwag magagalit. Hindi naman, not for anything, but it's just for the sake of our lesson this morning. Kung minsan kasi sinisisi natin sa simbahan, yung hindi paglago ng ating mga anak. While ang unang responsibilidad ng paglago ay sa loob ng tahanan. Okay? Kaya yung matibay na simbahan, madaming beses natin itong pinag-aralan eh. It's just a sort of review. Ang matibay na simbahan ay nagsisimula sa matibay na tahanan. Hindi yun nangyayari over time o overnight. Na nangangarap kang maging matibay yung simbahan, di bukas matibay na yung simbahan next week. Dahil nandiyan kayo lahat, nagpa-participate kayo. It's not all about your participation, but it is about building the foundation. Okay? So, ang gusto lang ipaabot ng Panginoon sa mga magulang habang sila ay wala pang sariling pamilya, responsibilidad ninyo. Kaya yung covenant ay sa pagitan ng magulang at ng Panginoon. Okay, now, third is the covered time. Tingnan natin. Itong prinsipyong ito, covered, tinuturo din yung covered time. Hanggang kailan ba yung covenant ng Panginoon sa atin, sa ating pamilya? Now, the covered time, sabi ng Panginoon, is everlasting covenant. Dinescribe dito yung covenant as everlasting. Ang ibig sabihin lang nun, hindi ito nag-i-expire. Hindi nawawala yung relevance nito.
Okay? Kaya habang magulang ka, dala-dala mo to sa balikat mo. Kaya hindi lang pakakainin, hindi lang iinumin, hindi lang susutin ang ating responsibilidad sa ating mga papamilya. Higit sa lahat, ang pinakamataas mong responsibilidad ay ingatan ang kanilang espiritualidad. Okay? Psalm 105 verse 8 to 10 says, He remembers his covenant forever, the word that he commanded for 1,000 generations. The covenant that he made with Abraham, his sworn promise to Isaac, which he confirmed to Jacob as a statute, to Israel as an everlasting covenant. Now, pinapaliwanag dito that covenant remains binding and active across the generation. Oh, okay? Sige. So, naintindihan ba? Mabilis ba? Medyo mabilis ba tayo? Hindi naman? Okay. So, what do you think is the main lesson na ipinapadala sa atin ng Panginoon this morning with regards to this lesson, with regards to this text? As for me and my house, yun lang. Tapos, ito na pala yung pumapasok doon. Okay? And itutuloy natin to next week dahil wala na tayong oras. Okay? So let me hear from somebody. What do you think is the central lesson? Central lesson that ang gusto dalahin ng Panginoon sa atin ngayong umaga through this Sunday school ministry. Anybody? Uulitin ko ba yung lesson? Hello. Magmumula sige, po sige. talaga sa magulang ang pagiging ang pagiging Kristiyano po ay nagmumula po talaga sa magulang. Hindi lang po responsibilidad bilang isang magulang, kundi isang mananampalataya na dapat maakain talaga yung mga anak mo sa spiritual nilang buhay. Okay, sige, sige. Salamat, Ate Banji. Napaka truthful nung ano. Brad, balik mo muna. Wala pa tayo sa takeaway. Sandali. Okay, anybody? Sino pa merong gustong i-share? Pwede pakibalik yung slide natin. Wala pa tayo sa Hello. takeaway lesson. O, di yan. Ayan. Okay, Sa amin po, dito sa go. yun, ang takeaway lesson po. Sige, pwede na. Yung malaking impact po yung God-fearing mother. Kumbaga, magi-start din sa magulang yung paglago din ng anak. Kumbaga, may connection talaga siya kasi yun nga yung example na yung anak mo ay active sa church or nakikipag fellowship sa church, pero pagdating sa bahay, yun, malaking impact siya as believer sa isang tahanan. Dapat talaga may follow-up siya ng parents. Tsaka yun nga po na hindi talaga siya natatapos eh. Simula maliit sila, tinuturuan mo na sila, manalangin, makilala yung Panginoon. Hanggang ngayon, talagang i-guide mo pa rin sila kasi lalo na ngayon na mas madaling ma-sidesweep yung mga kabataan ngayon. Sobrang dami na nilang alam. Parang minsan nagiging baligtad na yung parang gusto nila yung magulang na yung sumunod sa kanila. Parang ganun basta. Yun nga ang utos ng Panginoon yung covenant niya sa atin as parent. Kumbaga, hindi siya natatapos. Ayun po. Okay. Sino yan nasa likod mo? Si Ate Baka Claire. baka may sasabihin sila. Ito po, bisita. Para sa akin, ang dyan na nakita ko na background dyan is yung matibay na paninindigan ni Joshua na as for me and my house, we will serve the Lord. Dahil
ang naisip ko dyan is, yun sila is mayroon bang as a leader, hindi rin naman para kay Joshua dahil yung mga tao, mga Israelites is nagsisimba na rin sa ibang Diyos-Diyosan. At saka, pero talaga siya is, yung pamilya niya hindi nagpadala sa impluwensya ng ibang mga beliefs or religion dahil nga is, siya mismo at ang pamilya niya is, nag-ano talaga sila, nanindigan talaga sila na we will serve the Lord. Ganun din naman Okay, sa ating mga sige. Christians, lalo na pag ikaw ay napunta sa lugar na yun bang yun bang ang mas malakas ang impluwensya ng lumang religion at saka kulto, pero doon na rin sa mga wag kang magpadala sa mga impluwensya ng mga hindi na talaga malayo talaga sa belief mo as Christian, lalo na pag alam mong mahina ka, alam mong wag silang sang-ayunan kahit na kamag-anak mo pa yan. Yun ang naging takeaway lesson ko. Okay, sige. Hindi ka naman kamag-anak ni Kibuloy, di ba? Next. Good morning po. Sa akin naman po yung lesson Sino yan? Sino yan? Sorry, hindi ka kita sa screen. Sino ba? Shirley po, Lelay, go. na yung hindi naman, since wala naman po talaga tayong, hindi po talaga lahat is establish yung spiritual life sa family or sa bahay, but still, kaya po nandyan yung church to help yung pagdating po dun sa spiritual spiritual help po doon sa mga people who are tawag dito, kagaya din po yung mga youth po. Hindi naman establish yung sa family nila, but still, nagko-continue po yung youth kasi meron pong church and members po na nag-help doon sa lifelong covenant po. Na Okay. hindi man, wala man po silang spiritual parents, but still, sa church po nakikita pa din po yung spiritual parents po. Yun po. Okay, that's another side of the lesson, but we will cover that the next Sundays. Our lesson is just focus on the responsibility that parents are under the covenant responsibility, no? Kaya kayo, Lelay, hindi naman magtatagal, magiging magulang din kayo. Maganda na naiintindihan na natin ngayon pa lang na papasok ka sa isang covenant responsibility afterwards. So, kung hindi establish yung spirituality sa loob ng bahay, so it is now your chance to at least establish yourself. Dahil alam mo na papasok ka balang araw, may covenant pala akong I will be under oath with God na kailangan kong protektahan ang aking pamilya like Joshua, na kailangan kong manindigan laban sa mundong ito like Joshua, at hindi kami titigil. Hindi titigil sa akin na ang paglilingkod sa Panginoon dahil me and my family is under covenant of God by virtue of my responsibility. So, meron ba? Sige, late tayo nagsimula, kaya late tuloy tayo matatapos. Next. Ayaw magsalita ng iba. Late ba kayong dumating? Di kayo nakaabot sa lesson? Yes po, Pastor. Hindi ka marinig, ate? Hindi ka marinig. Yes po, Pastor. Late po kami. Kaya konti na lang po yung nabuo. Okay, laksan, ate. Hindi ko marinig. Late po kaming dumating. Kaya hindi ko po naumpisahan yung Sunday School. Pero Ay, para okay. sa Sige, akin, sige. dapat po talaga bilang magulang, dapat maging example po tayo sa mga anak natin. Dapat tayo po talaga yung nangunguna para i-guide din po sila. Para maging
tayo po yung mag-guide sa mga anak natin para patuloy silang lumago sa Panginoon. Yun lang po. Okay, sige. Okay, so wala na? Palagay ko wala na, no? Anyway, salamat sa magaganda niyong insights. Well, totoo talaga yung mga sinasabi ninyo. And you are blessed with wisdom. Kaya ako'y nagpapasalamat sa Panginoon. Ako lang personally, ang nakikita ko rito yung faithfulness talaga ng Panginoon. Totoo yung sinabi niya. No? Part ng kanyang faithfulness ay patuloy siyang nagpapaalala sa atin. Patuloy siyang nagbibigay ng mensahe. Because this message actually is very crucial, no? Very crucial tong panahon na to sa atin mga magulang. Ang hirap talaga magpalaki ng anak ngayon, ano? Isipin mo, the law was already provided even beforehand. Hindi ka pa ligtas, may law na. Nung naligtas ka, tinuro sa yung law. But isipin mo, napakasimpleng law, ang hirap sundin, ano, kahit alam na ng mga bata. Na kung minsan, sabi nga ni Sister Marian, minsan nagbabaliktad na kung mag-isip, parang mga magagaling pa sa magulang. So, nakakatuwa naman kasi marunong na mag-isip, ano? Kaya lang, ang masakit, nung natuto mag-isip, hindi na marunong makinig. Yun ang hindi naging maganda. Parang gusto niya nang pangatawanan na talagang mas marunong na ako sa magulang ko. Kaya ang laki ng challenge sa magulang eh. No? Kaya bumibigat yung responsibilidad ng mga magulang. Kaya lang, wala ka namang magawa. Kailangan mo manindigan. Kaya ni Joshua. Nakita niyo yung statement ni Joshua na, kung ayaw ninyo, bahala kayo sa buhay niyo. Hindi ako sasama diyan sa mga bago niyong gusto o yung bago ninyong natututunan. Basta ako at ang aking pamilya, magpapatuloy kami maglilingkod sa Panginoon. Simple lang. Hindi pwede sa unbeliever. Hindi ko alam bakit yung mga bata gustong-gusto unbeliever. Okay? Sabi ng hindi pwede yung homosexuality, gustong-gusto. Gayahin si Vice Ganda. Pati yung mga kasabihan ni Vice Ganda, mas pinapakinggan na kasi sa magulang eh. Nakita niyo yung bigat na responsibilidad ng magulang ngayon? Sabi ng ang lip tint para sa babae, pati lalaking anak nagli-lip tint. Ay mahirap pagka yung law ay naisantabi at may bago tayong law na pinapakinggan at pinapractice. So kinakailangan, tama yung sabi ni Fe kanina, kinakailangan manindigan talaga. Hindi yan anak, hindi yan pwede anak. At hanggat ako ang magulang mo, ako ang masusunod. Kaya nung napanood ko yung video ni Sarah Geronimo, napanood niyo ba yan? Sarah Geronimo tsaka kay Anderson. Ano pangalan ng Anderson na yan? Yung artistang si Anderson. Nung nalaman ng nanay niya na boyfriend ni Sarah Geronimo ano pangalan ng Anderson na yun? Kunyari, wala kayong alam sa showbiz eh, no? Gerald ba yun? O Ira? Ira Anderson ba yun? Pas, mali. Si ano yun? Si Mateo Guidicelli. Ay, hindi. Before Mateo. Nung pa, dalaga pa. Ano ba yun? Ira Anderson ba yun? Yes, pas. Medyo malapit kay Brother Ira yung tsura nun eh. Ira Joseph Anderson. Anderson. Nakita nyo, in live television, in live interview, sinabi niya sa harap ni Sarah Geronimo, hindi ko compromise ang pangalan ng Panginoon dahil lang dyan sa lalaki na yan. Kaya tigilan mo yung relasyon mo na yan. Yun yung point ni Joshua. Hindi po pwede kasi ako ang may pananagutan sa iyo sa Panginoon. Hindi ikaw
pananagutan mo ako sa Panginoon. Ako ang may pananagutan sa iyo. Kaya makikinig ka sa akin sa ayaw mo sa gusto. Hindi pwedeng makikinig ka kay Vice Ganda. Oy, the principle of love, equality. Well, hindi naman yun yung tinuturo ng Panginoon eh. Yes, there is the principle of love, there is the principle of equality. But in the context of discipline, spiritual discipline, ito yung love, ito yung equality. So that's some example na talagang nakaka-pressure sa buhay ng mga magulang ngayon, ano? Pero minsan wala tayong magawa dahil natatakot tayong masaktan yung mga anak. Ang problema naman sa sobrang pag-iingat natin na masaktan sila, na-hostage na tayo ng mga anak natin. Napapasunod na nila tayo. Ay, di ako kayang saktan ng nanay ko. Mahal na mahal ako niyan eh. Kamukha ko yan eh. Kaya natatawa ko nung nag-post ako. Nakita niyo ba yung post ko na yung ano? Na ang katigasan ng ulo ng anak ay namana sa ina. Naku, lahat ng nanay nag-react. Sa haba ng panahon, hindi ako chinachat. For the first time, chinat ako ng mga nanay. Eddie wow. Sabi sa akin ng isang nanay, Eddie wow. Hindi lahat. Sabi ng isa, hindi lahat. Ba yung isa matindi yung isa, inamin. Hindi lahat, pastor. Karamihan dyan sa ama. Kasi yung namana sa amin, kagandahan lang. Sabi mo, nakita mo mag-react yung mga magulang, ano? Pero in-experiment ko lang naman yun. Titingnan ko lang kung sino yung magagalit. Ba, pati mga kaklase ko ng elementary, na nanay na ngayon, nag-react eh. Mapapride din talaga yung nanay, ano? Pero sa kabilang banda, totoo po yun. Kasi hindi naman magiging matigas ang ulo niyan kung wala yan nakitang katigasan ng ulo sa bahay. Although totoo rin na hindi naman lahat sa nanay. Ano? Kasi unang-una, may tatay din. May sinful nature din yung tatay. Kaya makikita rin tatay matigas ang ulo. Sabi ng wag uuwi ng lasing, uuwi lango. Hindi nga lasing, lango naman. Kaya mahirap. Kaya mga kapatid, remember that parents, Christian parents na nakikinig ngayon, you are under oath. Kasi nasa ilalim ka ng isang banal na usapin sa isang pagiging huwarang magulang para sa iyong mga anak. Okay, so this is our takeaway lesson tonight. Let's read this. Paki-forward yung ating slide, please. Okay, let's read it. So, nandiyan kayo, nababasa niyo. Begin. Parents, as covenant members, we are entrusted with the task of raising our children in the faith as an essential part of God's covenantal plan. By faithfully teaching our children about God, praying for them, and leading by example, we are fulfilling our covenantal responsibility, trusting that God will be faithful to His promises for future generations. So may the Lord, who is full of mercy and full of grace, bless this message into our hearts this morning. And I'll see you next Sunday. And next Sunday, we're going to talk about your discipleship responsibility. May tanong. Kung kailan naman tapos na, tsaka magtatanong. O, sige. Hindi, bakit pastor merong yung nanay maayos naman eh. Pero di ba sinasabi nga kung ano yung nakikita. Pero yung nanay maayos eh, yung mga parents. Pero bakit meron pa ding lumaki yung anak na alibugha? Okay, so kapatid, miski sa Bible may ganun, ano? Napakabait ng tatay. Huwaran yung tatay. Responsableng tatay. Binibigay lahat ng pangangailangan ng anak. Walang pagkukulang sa pamilya. Pero nakita mo yung illustration ng nung anak, yung anibughong anak. So nangyayari talaga no? So may possibility. Then think of this. Then how much more if you will not do your part? Well, kasi yung tatay dun sa, alam niyo yung the parable of the two sons?
O mas kilala yon sa anong parable ngayon? Mas kilala? Paborito ni Ate Banji na parable yan eh. Para daw kay Teacher Ira. Para daw kay Teacher Ira yung parable na yan eh. Prodigal son. Ha? Prodigal daughter. Son. Hindi kita marinig? Ano na? Prodigal son, Pastor. The parable. Prodigal son, the parable of the prodigal son. But actually, that is the parable of the two sons. Kaya, very challenging ang pagiging parents. Kaya, tsaka ang tatandaan nyo, ang judgment ng mundo, hindi ninyo mababago. Palagi sila nangahawakan na kung ano ang puno, siya ang bunga. Kaya, yan lang lalo yun ang papabigat sa responsibilidad ng magulang. No? Kaya minsan, maiiyak ka na lang talaga eh. Magbibilma Santos ka na lang talaga dyan eh. Lahat naman ginawa ko, lahat naman binigay ko, pero bakit ganyan ka pa rin? Well, we have to face it. That's reality, mga parents, no? Kaya nga siguro ganito na lang yung paalala ng Panginoon sa atin eh. Baka may nagkulang dun sa part na naging diligent tayo, naging intentional tayo. Baka puro material, baka material side na lang yung naging concentration natin. Pakainin sila, paaralin, bihisan, painumin. Pero na-lessen na yung mas importante, yung spiritual side. I believe that is the one big factor. Bakit kahit na sabi mo, kahit na anong bait ng magulang, may lumalabas pa rin salbaheng anak. Kaya dapat, first thing first. Ano yung mas mahalaga? Yun yung unahin natin, maging priority natin inside the church, inside the house, inside our homes, I mean. Okay? So thank you. Wala na tayong oras at baka maapektuhan yung susunod nating ministry. I hope na the Lord spoke into our hearts this morning, you know. And may the Lord bless His words sa buhay natin ngayon. Okay, so let's wrap up this lesson now. And let us request somebody to please close us in the word of prayer. Deacon. Let's pray. Ay. Stop. Let's pray. Father God, we thank you, Lord, for all the blessing you have done sa aming aralin. We thank you, Lord, for your correction and your reminded for every one of us. And may you bless this hour, Lord, as we prepare ourselves sa aming pagsamba. Pakabanalin niyo po ang oras namin ng pagsamba, Panginoon, at tulungan niyo kami, Lord, sa mga tungkulin namin gagampanin, Panginoon, sa oras ito. Pangunahan niyo po kami at purihin ka, Lord, sa aming mga tinuro niyo po sa oras ito. Ito lang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you. God bless you.